This show is rated PSG. Pareho silang gago. Uy, kumusta sa inyong lahat? Welcome nga pala sa Norem Podcast, pare. Kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. At ako naman si CS. At meron rin kaming guest na Stupid Source. Balikan natin. Nagbabalik si Dex Conchen sa last episode, pare. Stupid din kasi ako eh. Lahat naman eh. Lahat ng magiging guest namin dito magiging Stupid Source. Ba't di mo ipaliwanag ko ano yung Stupid Source, pare? Ang Stupid Source, bago ko ipaliwanag, ang podcast na to ay rated PSG. Ano ibig sabihin ng PSG? Pareho silang gago, pare. Ayun. Ang Stupid Source nga pala ay dahil Dex, kung di mo rin alam na... wait lang. Bago masabihin yan, di mo sinasabi kung ano tayo eh. Ano ba tayo? Oo nga, nakakalimutan. Nakalimutan mo rin kanina eh. Kami nga pala ay dalawang stand-up comedy buddies. Ganun din yung guest namin. Guest namin. Stand-up comedian. Yun ang goal natin dito, pare. No? Mag-guest ng mga mas makilala siguro in a way yung mga makilala siya ng mga 20 listeners natin. 20 din yun, di ba? Meron siyang follower na 30. Tayo yung nakagain ng follower na. Yan talaga yung balak namin. Kunin namin ang following mo. Sana nga meron talaga eh. Wala. Magkakaroon na yun. Kakaroon, pare. Yun ang natin eh. Kung pag gumagaling ka na, kailangan mo na ng audience na pupunta para sa no? Pero, yan, pare. Ano yung ang Stupid Source? Ito ay, kasi merong mga letter senders kaming mga sumusulat, nag-i-email, nangihingi ng mga payo sa mga sobrang bigat nilang problema. Sino ba naman kami? Para tumanggi, pare. Oo. Kaya yun, nagbibigay kami ng mga... Ayun. Yeah, you should know upfront na hindi namin, intention makatulong. Gusto lang namin magpasama ng loob. Ayun, pare, ba't class, pasok. Stupid Source! Flying and responding. Stupid! And we're back. Gulat ka, no? Oo. Akala mo papasok talaga si Aklas, no? Oo, luwag pa naman dito. Naghihintay siya. Lumabas, no? Naghihintay siya ng music. Okay. Akala ko may magpi-play. Ganun din natin sa bago matulog eh. Kasi ina-address nila palagi yun. Unnecessary OBB. Tapos, sinabi na kay Jad yun. Welcome to showbiz. Naghihintay daw si Jad ng music. Pero ito na, ang ating letter sender ay pangalanan na lang nating Rowena. Okay. Wait lang. Lalaki yan, babae. Non-binary. Trans-binary. Grabe. So ito, ang title niya ay Immature. Sana ma-post. Ito na. Sana mo pag-usapan. Amo nadudulas ka talaga eh. Di pa post natin sa Spotify. Ayan. Maka ano lang eh. Okay ka na, pare. Okay na. Okay. Sana ma-post. Need your advice and thoughts. Nulit pa talaga. May 6 months BF po ako. Normal lang ba na magalit siya kapag angry react sa my day ng friend ko na lalaki sa Facebook? Wala po akong ginagawa na masama. Nag-react lang ako sa my day. Parang magigets ko pa kung heart react yung sinend ko sa my day. 26M siya, 31F ako. Nagalit ako kasi parang ang babaw para magselo siya ng ganun. Gusto niya na iwasan ko, pero tropa or kaibigan ko kasi yun. Halos lahat ng kaibigan ko lalaki, gusto niya iwasan ko. Ayaw niya na may kausap akong iba. TLDR nga? Ay, hindi pa ba tapos? Last na. Parang feeling ko gusto niya na sa kanya lang umikot mundo ko. Wala ba siyang tiwala sa akin? Ano sa palagay niyo? Need your help po, please. Ano dapat gawin? Ituloy ko pa ba ito or makapag-break na ako? Paulit-ulit na kasi. Thank you, Stupid Source. TLDR nga, pare. Baliw. TLDR nga, pare. Meron siyang... Yun yung TLDR mo. Baliw. Ayun, meron Possessive ang puta. Nag-react lang eh. Ayun, nag-react daw kasi siya din sa story ng friend niya. Tapos nagagalit na yung boyfriend niya. Dahil nag-react siya. Pero angry react. Angry react naman. Tapos sinasabi ng boyfriend niya na Hiwalay na lang? Hindi. Parang iwasan na yung mga lalaki. Pero mga tropa niya or kaibigan niya yan, so hindi niya magawa. Tara yung mahimayin nga natin. Pare. Sige. Kaya ito pala yung napili naming letter sender, pare. Kasi well aware ang Comedy Manila na may girlfriend ka na. Gano'n na ba kayo katagal ng ng girlfriend mo? Bigla ako doon.
Prepare naman kami kahit pa paano. Nai-research ka namin. So, ito na. Aminin ko na ito, guys. Joke lang yun. Hindi, may kaka 5 months lang namin. Ay, putang na, forever na yan, bro. Kaka 5 months lang namin itong Magkapangalan pa October. yung girlfriend natin. Oo nga, parehas tayo may Ali. Alilay. Pero anong makulit doon? Yung pinsan ko may girlfriend din na Ali. So, Kala ko pares ng apelyido. Alam mo, Hindi. makulit. Pares ng apelyido. Ang kulit nga, pre. tapos Ang yung bigat. isa namin pinsan may ex na Ali din. Never nawalan ng Ali sa pamilya. Lapitin kayo ng mga alien. No? Parang baka sign na sa'yo yan, yes. Nagmaganap ka na ng Ali. Wag. And alam mo ba na pinsan ko yung jowa niya? Oo, parang nanood ako ng Sangko Vlogs eh. Nag-marathon ako eh. Nag-research ka rin. Ikaw nga yung favorite pinsan ni Ira, di ba? Isang ano na lang, no? Pero totoo yun, favorite cousin siya. Kahit Talaga? wala pang, kahit di pa kami nagka-comedy doon. Bakit? Hindi ko alam eh. Favorite awayin. Dennis nag-aaway. Pero Pero 5 months? layo ng agwat namin ng pinsan ko na yun. Kailan? Kasi di ba pag magpipinsan, magkaka-close yung magkaka-batch na edad yan. Nung nagka-work na lang kami siguro, doon na lang kami naging dikit. Nagka-work. Ayos. Dati kami magkatrabaho sa BPO. Nag-ano pa daw sila? Kwento ko ba? Bago sila mag-apply dun sa HGS. Nag-toss coin ba? Coin toss? Hindi ko na Hindi mo na maalala. maalala. Sige, paalala mo nga pare. Parang tutuloy ba sila or hindi? Parang ganun. Dun sa interview. Tapos nag-coin toss kayo sa sa isang mall dun. Ilan job hunting. Pare, yun yung parang second company na pinasokan. Kasi una, inabulan ko yan. Batse na ako. Ayaw na dito, ang hirap. Bounce up, nag-send ng letter, resignation letter. Bounce na ako man. Best regards. Respectfully. Hindi na ako pasok Ayun, balik tayo sa girlfriend mo. Na 5 months. 5 months. Medyo magkalapit kasi di ba sila 6 months na. Oo, no? Nakikita mo ba yung sarili mo dun? Hindi pare, open kami ni Ali. Tawag dito. Una, hindi naman ako nagre-react ng ganun sa story ng iba. Sige nga, himay-himay nga natin, Perline. Okay. Sige. So, 6 months. Paano kayo mag-celebrate ng Mansari pala? Gusto ko lang malaman. Oo nga. Ako, tangina pare, napahamak nga ako nito recently. Hindi kasi ako, sa ex ko dati, di kami nagsa-celebrate ng Mansari. Talaga. So, parang nabit-bit ko hanggang ngayon na parang, tawag dito. Siya kasi, hindi sa gusto niya, parang, sanay siya na nagsa-celebrate. Ako naman hindi. So, ayaw mo na. Hindi pa. Nag-adjust ako. Pero minsan kasi, nakakalimutan ko. Tsaka sobrang busy ko na rin na work. Tsaka yun nga, comedy. Parang minsan yung mga araw na lang sa akin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kaya, may open mic ngayon. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Minsan may maisip ko na lang, may open mic ngayon. Pero hindi ko alam kung anong date. Gano'n. Kaya hindi ko napapansin na, ay, Mansari pala namin. Gano'n. Siya big deal sa kanya na Hindi naman- dapat celebrate Hindi kayo. naman sobra. Or dapat naalala mo gano'n. Oo. Parang alam ko na yun na on my part, mali ko na knowing na gusto niya. Edi ako na lang nag-a-adjust. Eh di ba dahil nagka-mansary, dahil may mga hindi umaabot ng anniversary. Oo. Yun talaga yung dahilan nun. No? Hindi, ano daw to parang sa baby. Kasi di ba pagka yung baby bagong panganak, sineselebrate pa yung months. Oo. Yung may mga cake. Oo, pare. Tapos top shot yung mga picture. Oo. Di Team ba, pa yun, it's tangina ba? Nabuhay ka lang ng isang month. Ako 25, kasi every year lang. Walang nakakabilib sa ginagawa mo. Oo. 1 month mo, gago, bilis na sa akin. Lahat mo mahina. Mabilis lang sa akin yun pag iniintay ko yung kinsenas katapusan. Eh. Oo. Ang bilis lang nun. Ikaw may cake, fuck you. Super fan ka pang costume eh. Ramdam ko yung galit mo dun. Di ba, bagong panganak kasi sa bahay. Go Totoo back. nga. Totoo nga. May bagong panganak sa bahay niyo. Oo. Okay, sige. Iba yun. Fuck you, pamangkin. Iniwasan na nga namin. Hindi, pero yung listener na natin, pare. Balik na tayo dyan sa...
Kasi kami nagmamansari kami nung hindi pa kami umaabot ng Ang taon. ng taon. Ay, Oo. putang ina, magte-10 years na kami, magmamansari pa ba kami? O feeling ko pagka Pilipinas. lumagpas na kayo ng year, parang Irrelevant na yung mga Oo. mansari. Ganun. Nag-uunahan pa kayo sa bati nun. Ganun. Hindi, lagi siya nauna. nung Mag-alarm ka kasi pare kung kung sa tingin mo magiging issue, i-alarm mo. Ito nangyari Schedule mo sa calendar. Ito nangyari nung huli Parang 12 a.m. na. Sabi niya sa amin, gusto ko ba sabihin sa akin? Sabi ko, good evening. Good AM kasi. Mali ka rin. Tapos nakita ko yung date. Lang ina 27. Paano ba magsagutan ng mga mag-jojowa ngayon? Parang I missed the boat na sa mga... Kasi sinasabi na mas mabilis na. Totoo ba? Mas mabilis ba yung yung pag-start na ng relationship? Ganun. Well, medyo. Kasi yung legal phase parang medyo na face out na siya. Kasi di ba Talaga? yung legal, noon nung high school ako, pag manliligaw ka, as in talagang, Sundo hatid? oo, tapos magre-regalo ka pa. Ngayon kasi, Pagdadala mo ng bag. Oo. Kahit shoulder bag yung Oo. Opo. Tapos, hindi yung akin kasi, dihila. Sabi niya. Grade 2 pa lang kasi. Hindi, dalawa yung hawak. Grade 2 pa lang kasi siya tapos high school na ako. Pero yun, ngayon kasi parang dinadaan na lang sa usap yung getting to know Parang magkikita kayo, ganun. Getting to know. Hindi, wala na yung ligawan na Kasi pag yung ginagawa ng ligawan, parang yun na rin yung ginagawa ng magsyota Kung Tulad iisipin mo. Di ba yung bibigyan mo ng regalo, bulaklak, gano'n. Sa hatid mo, gawain lang na magsyota yun. Ayun, yung mga sinasabi mo, hindi kami aware dyan sa mga ganyan. Hindi ba? Kasi parang long But term na rin kahit kayo. nga pare yung dating apps. Oo. I missed it pare. Wala. Kasi college pa kami ni Ali. Hindi rin siya, hindi rin, nagkaroon ako ng period ng na parang feeling ko nag-miss out ako sa dating apps kasi may girlfriend ako nung college. Tapos, parang, kasi college, di ba, peak ng, mo yan, ng lande E di parang feeling ko nag-miss out ako nun. Feeling ko rin, yun din nararamdaman ko. Kasi may ex din ako dati na nagseryoso ako agad, tapos ang tagal namin. Tapos feeling ko, dapat hindi ko ginawa yun nung college ako. Oo. Dapat lumandi ako ng lumandi na. Oo. Pero nung naman, nung nag-break kami, nag-dating apps naman ako. Tapos po siya parang, hindi rin pala siya ganun kasaya. Talaga? Oo, kasi nakakasira din ng confidence Kasi isipin mo yun, bubuin mo yung profile mo. Bipili ka ng mga picture mo na, Pang DP. Oo, ang pogi ko dito. Tapos wala nag-swipe sa'yo. Or baka hindi mo sinaswipe yung nag-swipe sa'yo. Hindi kayo, Hindi, pag lalaki naman, pare, lahat Hindi, ako hindi. Titignan mo kung ano yung magsistick. At least, Talaga? Ako hindi. kasi, trinay ko rin. Gusto kong, out of curiosity, gumawa ako ng account. Tapos, lahat ng nakaka-match ko mga Bex. or trans, ewan ko, mga ganun. Malakas dating ko sa mga Bex Hindi lahat pero kahit si Sia sabi niya, alam mo, naniniwala na ako sa kasi, kwento ko ba? Wag na. Off-air na lang. Hindi, pero yun, hindi rin siya ganun kasaya. Kaya nung nagkaroon nung nag-match kami ni Ali, online sa dating apps kami nagkita. Ano na bang ginagamit mo yun? Ako, kami Bumble Oo. Faced out na ba yung Tinder? Wala na ba nagti-Tinder niya? Tinder meron pa rin. Pero kasi Tinder, parang napansin ko, mas pang hookup na siya kaysa pang date. Ang Bumble? Medyo seryoso. Oh. Oo. Pero yun, Napaka-romantic ni Dex, Kahit sa porn, yung love and affection ang iniisip niya. Tapos sa dating app, kailangan relationship ang goal. Yan sa Facebook. Ano yun? Hindi ako nag-Facebook Pero para saan yun? Hindi, pang hook up din ba yun? Hindi, na yan pare. Tawag dito. Pang-troll. Hindi, pag umabot na kayo ng Facebook, pag Facebook friends na kayo, parang seryoso na yun. Kasi, ano ba, desperado ka na? Hindi, yan tawag dito. Pag, kunwari sa Bumble, di ba? Pag nag-match kayo, mag-chat kayo sa app mismo. Tapos, pagka medyo feel nyo isa't isa, lilipat kayo sa ibang app. Kadalasan Telegram. Shopee. Shopee. Pero kadalasan Telegram. Pagka medyo na kayo, tumagal-tagal na Instagram na. Facebook in last stage pare kasi
May parang, friends na. Ayun oo. na, malalaman na talaga kung sino yung totoong ikaw eh. Oo. At saka may connections na kayo. You're friends with ganyan. Oo. Yung family mo. Ano din, Makikita. no? Pag dating apps, best foot forward ka palagi. No? Tapos, Mm. pag Bumble, di ba, mauuna dapat yung babae Oo. yun yung yung barrier. Yung Mag-chat. unang magbe-message. Hindi ka Ay, pwedeng yung lalaki. Hindi, yun ate yung appeal eh. Kasi alam mo yun, pag babae ka rin siguro, pinoprotektahan din siguro na yung sanity ng mga babae. Kasi, Oo. putang ina, yung mga lalaki din eh, no? Masyadong ano eh. Hayok. Oo. Oo. Gina G din, ano? Marami akong kaibigan na babae kasi. Marami silang kinukwento sa akin na experience sila na tangina kakamatch pa lang dick pic na agad. yung bungad. O kaya Jackal video na agad. At least honest. Alam mo yung isa pa narinig ko, sorry. Ang isa pa narinig ko, wala nang nanghihingi ng number ngayon. IG account na. Oh, pare Wala, kasi wala nang phone number. Bakit mo kunin number ko? Gcash! Parang pang-Gcash na lang yun ngayon eh. Mas madali kasi parang lahat naka-internet na rin eh. Diba? Yung data, no? Oo. Pinagtipid yung mga tao ngayon sa... Mas accessible na rin kasi Wala IG na ngayon. wala nag-unli call, unli text ngayon. Wala na pare. Ano, Kasi babalik pwede ba ka na tayo rin dyan? tumawag sa akin. Babalikan pa ba natin yan? Hindi na. Rowena, wait ka lang Oo. Rowena. Ang pangalan niya? Rowena. Baliw yung soda mo ba? Sige, may na Sige. natin. Ito na, Rowena. Hindi ka makapag-ita, Rowena. Parang Kasi hindi natin 16 minutes na. Hindi, parang dati. Napag-uusapan. Parang karugtong to ng last episode. So ito na nga. Normal lang ba na magalit yung BF niya kasi nag-react siya sa friend ng My Day niya na lalaki? Ikaw ba? Ulit Ano? mo yung himay-himay yung per line natin. Sige, may 6 months BF ako. Normal lang ba na magalit siya kapag mag-react sa My Day ng friend ko na lalaki sa Facebook? Wala akong ginagawa masama, nag-react lang ako sa My Day. Parang magigets ko pa kung heart react pero angry react. Oo nga, no, weird na no? Angry react. baliw nga. Pero may ganun ba kayo? Yung halimbawa, ba't mo nilike yung crush mo ba to? Ganun. Ngayon hindi. Alam mo, sobrang astig nitong pinag-uusapan natin to. Kasi kanina kumakain kami ni Ali, magkausap kami. Tapos pinag-uusapan namin yung ganun. Talaga. Tapos sinabi niya sa akin, nababother daw siya sa akin pag nilalike ko yung mga pictures nung sobrang hot namin ka-opisina dati. Sabi ko, Bakit mo ba nilalike? kasi hot talaga eh. Oo nga. Hindi kasi maganda, parang siya yung alam ko influencer na siya ngayon eh. Siya yung maganda, alam mo yung sikat talaga sa office niyo, no? Sobrang ganda, ganun. Tapos, hindi niya pala na-appreciate na kasi ngayon, ang pinag-uusapan namin, umabot kami na sa relasyon namin na open, okay lang sa kanya na nag-appreciate ako ng, itsura ng ibang tao. Ganun. Pero sabi niya, at the time daw, yung sa office, di naman niya gusto nila like ko, ganun. So, Kasi parang abot kamay. Alam mo yun? proximity yung ba't mo nilike to? Parang malapit lang. To, no? Or pwede mong i-chat lang. Unlike sa ibang Tapos magre-reply siya sa'yo. unlike sa ibang tao na celebrity ganun. I-like mo, hindi ka na mapapansinin ganun. Oo. Yan. Pero yun nga, nag-angry react siya. Angry. No, baliw. Parang ano ba define kaibigan mo? Gaano ba kayo ka-close niya? Kasi bobo ka rin mag-send ng letter no? Oo. O basta natin, kaibigan niya. Yan hindi, mag-assume tayo. Boy best friend. Ayoko na mga ganyan eh. Kung boy best friend, tapos mag-angry react ka, may yan, pare. Ikaw mali. Or ano ba yung story, di ba? May kayakap may kayakap yung kaibigan mo lalaki. Oo, Nag-angry may react. level ng pagkakaibigan no? Pero sige, boy best friend. Yan na lang gawin natin. Sige. Ganun. Alam niyo, hindi ako naniniwala yung mga boy best friend na yun eh. Kasi yung lalaki talaga may agenda yan. May girl best friend to, hindi sumasagot eh. Hindi. Marami akong close kasi na babae kasi course ko, mass com. Puro babae ba dun sa Mascom? Babae tsaka bakla. Predominant yung Kaya hindi ko may iwasan talaga. Mm. Kaya, Na maging boy best friend? oo, kasi Na magka-girl. siya gets niya na yun na marami yung close na babae, kaibigan. Pero syempre, alam niya tsaka alam ko kung saan yung linya na dapat. Siya lang malayo sa mic. Ha? Hindi, mag-forward ka na lang. Ayun. Alam niya tsaka Pwede pala yun. alam niya tsaka alam ko kung nasaan yung linya ng closeness. Ganun. Nasaan ba? Pwede kayo magmasahihan.
Hindi. Magka-chat, maghapon, ganun. Ano kaya yung post, no? Sige, mag-assume na lang din tayo. Isa na kayo ng post na ka-angry react. Sinakal niya yung manok. Yun. Hindi, Diba? hindi para magalit. Animal cruelty. About sa gera. Hindi, halimbawa, shit. Hirap pa. Ano? Ha? Yung, ito na lang yung napapanood. Naibash yung anak ni Vic Soto. Talaga? Ah. Sino ba? Yung Yung kabash-bash. May nag-post kasi na ganun eh. Binash yung anak ni wala Vic nga Soto. yung bata dun eh. No? Diba? Bigyan yung context, putang na. Sige, kwento mo ka. Nag-sponsored po si Vic Soto at si Pauline ng Cochinillo. Tapos sabi, ang cute naman ng anak niyo. Sabi nung nag-share. Ang savage ng mga kaya ayaw ko sa Facebook kung sa savage ng mga tao. Walang ganun sa Instagram eh. Wala. Mas dami nagalit eh. Ewan kasi, So yun, paano kung madami yun nagsasend ng virtue signal eh. Pero alam mo yun. paano kung yun ang post nung kaibigan, tapos nag-angry react siya. Tapos nagalit yung boyfriend niya. Baka nanonood ng Itbulaga kasi. Kaya Sa tingin ko rin. Dabar Cards pala. Mga kalaban ni Lilan yung mga yun. Baka mga Dabar Cats kaya nag-angry react. So acceptable. Kung ganun, mali yung lalaki. Kasi Dabar Cats nga eh. Walang, pagdating kay Vic Soto, walang galit-galit dito. Vic Soto yun. Vic Soto yun, parang yung komedyante. Yung galing magsulat mo. Ngek. Acheche. Alan Kay. Acheche. Sige, pagpatuloy nga natin. Sige. Ano nga yung edad nila ulit? 26M, 31F. So mas matanda siya. Fuck. Nagkaroon na ba yung mas matanda sa inyo? Ako, Ay, tama na. What, 7? 7 years na. 7 years, nagiging 8 pag nagbe-birthday siya. Ano ba yan? May sobrang laking difference ba sa pakikitungo, ganun? Wala naman kasi parang parehas din kami ng halos ng generation na yung 80s, 90s, ganun. Naabutan namin yung yun, number pa lang. Doon kami nagte-text dati. Hindi pa kami nag-Facebook. Parang parehas lang naman. Nag-umpisa kayong sa ganun. Ako rin naman, parang high school, text lang. Text lang. GM ba tawag? Tama, GM. GM. Naabutan ko yung dulo-dulo ng GM. Nakakainis dati pag alam ng babae. Ikaw yung naka-receive ng pinaka-huling GM sa Pilipinas. Binalik ko yun. Ano yung GM. Parang natripan ko lang, nagpa-load ako, tapos Nag-send ka? Nag-send ako ng GM sa mga kaibigan. Nakakain ko lang. GM. Sabi na, grabe. Featuring. Authentic daw yung pagka GM niya. Noon ko nalaman na I still got it. I still got game. Tawag dito. Ano yung pinag-usapan natin? Yung age. Age. 26M, 31F. 36M. 36 male. 26 male. 31 yung female. Oo, kasi alam mo, ang lalaki, ang bagal talaga Parang feeling ko, tama lang na ang ginajowa ng mga, syempre may mga outliers, pero magbibigyan na in general, na mas okay siguro para sa babae na magjowa silang mas matanda sa kanila. Kasi ang tagal mag-mature ng lalaki. Ganun na ganun yung nangyari sa ang tagal ko mag-mature. Hanggang ngayon nga, wino-workout ko pa rin eh. Pero alam mo yan, feeling ko naiintindihan ko yung mga babae na nagjojowa ng matanda kasi yung mga lalaki na yun, na sila, chill na sila, hindi na ganun kalakas yung energy nila, ganun. In a way, nag-iisip na kasi, alam mo yun, totoo yun yung prefrontal cortex, yung hindi pa fully formed, kaya yung mga decision making ng mga lalaki, siguro, napaka-bobo. Pero ang mga lalaki daw, yung full maturity nila, nagsa-stop na sa 12 years old. So, kasi, tingnan mo nangyayari dito ngayon. Mga tanga. Tumatanda lang kami, pero Binibigote lang, pero pero kung magjojowa ka ng ganyan, tanga may energy ka pa bang mabother kung sino yung nilalike mo, ina-heart. Sobrang childish eh. 26 na siya eh. Oo. Tapos Baliw nga. Oo, bobo nga. Seloso. Sobrang seloso. Sige, pagpatuloy mo. Insecure din, pare. Kasi, tangina, nag-react lang eh. Oo, no? Ganun ka big din, no? Oo. angry pa yun Ay. Ito, nagalit. Ayan, nagalit ako.
Nagalit si Rowena kasi parang ang babaw para magselo siya ng ganun. Gusto niya iwasan ko. Pero tropa / kaibigan ko kasi yun. Halos lahat ng kaibigan na lalaki gusto niya iwasan ko. Ayaw niya na may kausap akong iba. Dumating na ba kayo sa point na ganun? Na ayaw niya may kausap na iba or may May ibang... ganun ako dati sa ex eh. Kaya nga naintindihan ko yan eh. Na sobrang immature pa siya. Big deal pa sa kanya yung mga ganyang klaseng kabulshitan. Pero, So, sige ko ba yung tanong? Oo. Ikaw ba, Dex? Tingin mo dadating ka sa ganun? Or ito na lang pala yung tanong. Mali yung tanong ko eh. Anong gagawin or ginagawa ng girlfriend nyo na mapapasabi kayo ng ganun? Iwasan mo na yung lalaki na yun. Parang. Sa akin, siguro pag sobrang lala na eh. Yung parang naglalandian na rin talaga. Pero pag kayong, kasi, ayun nga, nabanggit ko kanina, di ba, close din ako sa mga babae. Alam ko namang may mga guys din na ganun, na wala namang motibo. Hindi, wala akong pake kung kakausapin mo yan. Basta, sa akin ka, ako yung love mo. Alam niyo yung sabi mo, yung woman's instinct. Hindi yun, hindi yun unique sa babae. May mga, damdam din ng lalaki pag parang mabigat pag yung nararamdaman mo parang pag nagluloko yung babae. Hindi yun unique sa feeling ko. O, kasi mas madalas lang nangyayari sa babae siguro. Or kahit hindi nagloloko ata pag yung, alam mo may feeling sa iba, ganun. Nararamdaman mo ba yan? Ako? Hindi. Yung in general, nararamdaman Sa ba tingin yan? ko? Oo, pare. Alam mo yun, kasi nag-iiba na yung Ito na nagkikwento ko na. Ibikikwento ko na lang yung personal na nangyari dun sa katrabaho dati. Na, kinikwento niya kasi sa akin. Nagloloko yung niya, yung misis niya. Pero hindi, at the time, hindi niya alam. Pero sabi niya, parang may mali. Gumaganon siya. Parang, bakit hindi niya binibitawan yung cellphone niya. Ganun. Kahit pag naglalaba, daw, Tapos sabi niya, yung mga ganun, napipick up mo yun eh. Kasi may pattern kayo bilang mag-asawa eh. Alam mo kung saan niya nilalagay yung phone niya. Ganun. Sabi niya, parang may mali talaga. Turns out, tama lahat ng nararamdaman niya. Nabuntis pa nga eh. Putang ina. Habang naglalaba yun Ganda. Pero, ayun kaya siguro naisip ko na hindi unique yun. Kasi, sinasabi niya may mali talaga. Ang bigat sa pakiramdam. Sabi niya ganun. Pero parang, Baliw yun nila. sobrang selosa lang siya, no? So, sa tingin ko, kasi pero yun eh, kwenta ni Rowena dyan. Bida siya dyan. Malay ko ba, hindi natin alam kung ano yung angry react. Baka naman yung uten pala naman nag-send ng dick pics. Kaya pala rin angry react. Angry kasi hindi niya masubo nung moment na yun, di ba? Ayun din. Merong din yung galit siya, pero siya pala yung gumagawa ng ganun. Projecting yun, no? Ang tawag sa ganun? Projection. Nagagalit ka sa bagay na ginagawa mo. Ay, nagagalit ka sa bagay. Sa isang bagay kasi alam mo ikaw gumagawa. Kasi baka yung boyfriend mo, Rowena, nagre-react din yan sa mga sa mga post ng ibang babae. Kaya sabi ni Dex, tangina mo, baliw. Pag sa Instagram, pag nagla-like ako ng reels, nilalike ko para, kasi kunyari, yun yung gusto kong content. Napipick up diba ng algo kung ano gusto. Alam, share ko lang. Wala naman kinalaman dyan. Kasi yan, sabi niya, parang feeling ko gusto niya nasa kanya lang umikot sa parang feeling ko gusto niya nasa kanya lang umikot mundo ko. Wala ba siyang tiwala sa akin? Ano sa palagay niyo? Need your help. Wala. Tanga ka na lang pag di mo pa alam. wala siyang tiwala sa'yo. Hindi kasi yung mga ganyang pag-iisip, pare. Parang, iniisip ng lalaki pagmamayari niya yung babae. Pero hindi, ibang ibang tao yan. May sariling pag-iisip yan eh. Kung ultimately, iwan ko ng babae, wala akong magagawa eh. Kasi hindi mo mapilit na mahalin ka ng isang tao. Yan din yung tawag dito. Kaya ayoko yung pinapalayo sa tropa. Oo, no? Kasi nga may, like, ito yung lagi namin sinasabi. Meron kang buhay outside sa relationship natin.
and meron kang buhay before ako. Mm. Kaya wala akong karapatan sabihin sa'yo na nagsiselos ako, ganito, kaya ganyan. Kung nagsiselos ako, edi tangkihin ko na lang. Diba? Lagi may face akong ganyan eh. Kaya pinagbabawalan ko siyang pumunta nun. Kasi andun yung yung ex niya. Ganun. Parang Iba hindi ko yung ex gusto. daw. Iba yung ex eh. Pero kasi nasa circle nila, parang ganyan. Okay. Tapos, parang hindi ko na pinapasama. Pero ngayon, pupunta na siya kasi wala na akong paki. Oo. Parang ang tagal ng maturity, parang yung first 6-7 years ng relationship namin, parang napaka-difficult ko maging boyfriend. Parang nito lang ako, natauhan. Maging chill. Maging chill. Pero Nagpakalbo ko na kasi. May sasabihin ako tungkol sa kalbo pero. Hindi, pag kalbo kasi nagpakalbo din ako. Comedy pag kalbo eh. pag gano'n naliligo ka, parang hindi nababasa ulo mo. Diretso katawan yung tubig. Hindi, yan, water resistant. Ganun, diretso. Parang leather. Sabi mo nga kay Dennis yan. Paano ka maligo? Ano ba yung sinabi mo? Nakalimutan. Ayun, hindi mo mapipigil. Ano yan? Meron akong friend na recently, like, tinanggap niya na yung pagiging kalbo niya. Tapos tinanong ko siya, pre, gumagamit ka pa ba ng shampoo? Sabi, Alam ko yan sa Wicked Dogs. sabi niya oo, tanga. Ako pare, pag nag-facial wash ako, dediretso ko na pataas. Eh, hindi sabi niya, di ba? Kasama yun sa routine niya. Sabi Kasama niya, sa mas routine. matrabaho daw ngayon kaysa Di nga, kaya ako nakalbo kasi sobrang low maintenance pare. Parang pag nag-facial wash, diretso na. Ganun. Tapos pag nag-shave din, dire-diretso na pag tinitrim ko to, ganun. Yung pag ganyari, di ba pag nagkalbo, naggupit ka, may mga particles pa. Pag naganda, diretso mo lang po ganun. Parang Walter White, no? Ganyan siya, eksena eh. Yung nagkakalbo siya, tapos nasugat siya. Oo. Tama na, baka mamaya maging Breaking Bad podcast. So, Wala naman si Rowena, wala na. Ako ang danger. Akong Panganib. Panganib. Wala nang nakuwang advice si Rowena. No? Ayun naman talaga yung purpose na tong stupid source. Magpasama ng loob. Baliw siya. And wala kang choice kasi kung nagtatanong ka online ng advice, ibig sabihin nun, wala kang bayag para gawin yung tama. Pero wala ka naman bayag talaga. So, Pero you get what I mean. pero wala ka namang bayag. Pero kaya, Gets mo na. so, ano sabi niya? Uli ko sinabi, yung pinapaalala. Yun nga yung hindi mo naman pagmamayari yung yung tao. Kaya hindi ka pwede maging possessive eh. Alam mo yun. Paano nga yun? Halimbawa, yung ex nga niya. Tapos, nandun sa isang circle. Hindi, masama ba yun? Hindi. Mali. Hindi ka ba nababother? Ganun. Ngayon hindi na. Ayun Ikaw ba, pare? yung kasi yung halimbawa may ex siya sa circle niya. Well, Yun. nagkaroon na rin ako ng experience na ganyan. Na yung ex ko nga, same circle din sa yung ex niya nasa same circle. Eh, alam ko naman pangit yung breakup nila ba't pa ako magsiselos, diba? Toxic pala, no? alam ko namang, tawag dito, alam ko naman nag-cheat ng lalaki. Ba't niya pababalikan yun, diba? Pero hindi ka nababother dun sa sa presence niya dun sa Hindi. Baka kausapin, ganun. Hindi. Pag kinausap ka, lumayo ka, puta ka, parang ganun. Lalo pag mahangin yung lalaki, ganun. Kasi, tawag dito. Una sa lahat, di ko naman gano'ng kamahal yung babae na yun. Now you know. Kung agawin niya, okay lang. Sa'yo na. Sige. Kaya pagpatuloy mo na yan. Hindi, nangihingi na lang siya ng Parang gusto niya, sa kanya na lang umikot mundo ko, wala pa siyang tiwala sa akin. Ano sa palagay nyo? Need your help. Hiwalayan mo na, be. Kasi parang mali, yun nga, I stand by dun sa una kong sinabi na baka mahihirapan ka makipag-jowa sa mas bata sa'yo. Opinion ko lang naman yun. Kasi ang tagal-tagal mag-withdraw ng lalaki. Or kasi, since bago pa lang naman sila 6 months, may maipapayo ba kayo sa kanya? Ano bang assurance ang pwede niyang ibigay dun sa lalaki? Tama. Ito na ba yung seryoso na part? Hindi pa rin. Mag-stay ka kung magaling sa sex. No? Pag yung yung galawan niya pang amateur porn. Oo. Pero sige, panggigilan mo. pero pag kayong galawan niya yung nabibiting ka, break na kayo niyan, pare. Ultimately, yun yung ano ba, malaki ba yung uten niya. Kasi may ganun talaga, pare. Seloso ka na, Hindi nila lit pa. maiwan kasi sobrang galing sa sex. Tapos pumapayag na may kahati, ganun.
May kilala akong ganun eh. Ako wala eh. Lalaki siya, pero pumapayag na merong kahati yung ibang babae. Will Smith. Kasi No? magaling siya. Sana all. Ano ba? Anong may papayo niyo kay Rowena? Assurance? Kasi yung ano yun, yung wala Hindi pang nakukuha. ganong foundation eh. Alam mo yun, mas okay na nalalaman mo yan ngayong 6 months pa lang kayo kaysa malaman mo yan 2 years down the line. Actually. Kung may na foundation yung ngayon pa lang, hindi worth it yan. Kumbaga, papagawa ka ng bahay pero inaanay na agad. God damn sa metaphors. Kaya bars sa bahay. Bars. Inaanay ko sa bahay namin. Naalala mo lang, no? Oo. So, I saw the opportunity and I took it, pare. Ayun, ikaw ba pare? Ikaw, anong any last words dun sa ano? Last words kay Rowena. Ano bang... Pwede mo kasi siyang i-assure na wala naman yun. Pero depende sa pagtanggap ng lalaki mo. Kung ganito yung ugali ng lalaki, parang malabo. Inisip ko rin matatanggap ba ng boyfriend mo yung assurance na ibibigay mo? Sa ganitong pag-uugali ng lalaki, parang childish kasi. Like, putang ina. nag-react lang eh. Tsaka paano yung siya nagre-react? Aggressive ba? Tangina mo, ba't mo nilike to, ha? Ba't mo nilike? Gusto mo to, no? Gusto mo yung titi niya, no? Ano? Sasalta ka. Galit ka. Ikaw pagalit? So, tsaka bata pa yan. Oo. Pag mong hiwalayin, paabutin mo ng mga 1 year siguro. Pero pare, kasi kung 26 ka na, ganyan ka pa rin. Ilang taon na yung jowa mo? Mas bata siya sa akin ng... Mukhang bata yung jowa mo, no? 22. No? Yung itsura niya, mukha siyang bata. Oo. Parang... Nung grade 2. green. Nakita mo na ba? Hindi pa. Kasi tama ka eh. Hindi, 22 siya. 22 to ako 25. Medyo hindi ganun kalaki yung age gap. Pero medyo ramdam ko na mas matanda ako sa kanya. Dahil sa anong paraan? Sa experiences sa school. Talaga? Kasi ako, yung batch namin, kami yung huling hindi nag-senior high. Talaga? Kayo Oo. ano ka? Batch ka? Hindi nag-senior high. Hindi nag-senior high. Ano ba yun? Binawi na? Ano ba? Hindi. Kasi dati na Transition. Okay, gets. Parang may last 4 years na sila yung hindi nakatikim ng senior high. Kasi nung pagka-graduate ko, yung sumunod na batch na first year high school, sila yung magsi-senior high. Ganun. Kung tama yung So, pagkakalala. nagkaabutan tayo ng high school, no? Batch 10-11 ako eh. Nag-gumraduate? Hindi tayo School year nagkaabutan. 10-11. Hindi tayo nagkaabutan. 11-12 ako nag-first year high school. Hindi tayo nagkaabutan. Pero yun nga, tawag dito kasi nag-aaral pa nga siya eh. Hanggang ngayon? Pero pag Ba't ang late graduating na hanggang edad ba? ang college ngayon, mga ganun, 21, 22. Oo. Graduate ako 19 years old. Ako, 22 kasi delayed ako. Bobo Ako ako. maaga. Kasi wala na silang time dati mag-alaga ng bata kaya pinilit ako mag-aaral. Bibigyan ka namin. Ang selling point sa akin, bibigyan ang pera. Ayan. Ako, wala kang ganyan eh. Kaya tinamad ako. Magkano lang bibigyan? 10 piso. Pero yun, ramdam ko yung age gap namin kasi ang tawag niya, kunwari, tawag niya sa high school, junior high. Sa high school lang. Tapos kasi... Parang ang laki ng parang hindi naman ganun ka-importante, pero ang laki ng impact. Pag nakasalubong ka, junior high, senior, tayo first year, second year. Siya grade 7. Tama, nangyari yan sa akin kagabi eh. Kasi merong pamangkin yung, kasi ginawa kami ng mga barkada ko kagabi. Tapos dumaan yung pamangkin niya. Nung high school kami, ganun lang siya. Tapos ang tanda. Tapos sabi ko, anong year mo na? Tapos nag-isip siya. Kino-compute niya pa yun. Niya. Sabi ko second year. Tapos sabi niya, parang kino-commute niya, hindi, third, pero hindi na lang yung sinabing, grade 9? Diba? Ayun nga, para maintindihan ko. Siya na nag-adjust. Dapat lang. So, tanda ako sa'yo. Tito mo ako. Pero yun, ramdam mo talaga. Kasi, tama, kasi yung ibang major subjects ko nung college, tinake niya senior high. Ganun ba yun? May yung mga minor? Minor, sorry. Tinitake na ng ng senior high? Oo. Paano ba nag-work ang senior high ba? Ano ba, pipili ka ba ng course? Meron kang 3... Specialty.
Strands tawag nila Strands pala. yung Humes, STEM, tsaka kalimutan ko isa iba sa business. Tapos pipili ka dun sa 3. Tapos, actually, wala naman daw palang effect yun sa kung ito-take mo sa college. Kumbaga parang, lang, kumbaga pag nag-humanities ka, mas may alam ka na pag nag-take ka ng course sa college na may kinalaman sa humanities. Ganun. Parang naging nonsense no? Medyo. Ay, wala eh. Pero ang Hindi alam naman problema eh. inabot Pero mo ang ba yung kaganda nun, pare, pwede ka na may tumatanggap na ng mga company ngayon. Meron na ba? Pag senior high, ganun. Kasi reklamo Tama ba din ako? yan dati. Sa mga BPO, ganun. Hindi, pero kasi BPO tumatanggap din naman ng high school graduate. Talaga? Junior high, pare. Junior high pala, sorry. Layo mo sa mic, nababother ako sa'yo. Junior high. Kasi naging reklamo yun dati. Sabi nila kapag nag-grade 12 ka, graduate ka na. Pwede ka nang magkatrabaho. Pero yung mga company ngayon, hindi pa rin sila tumatanggap ng kailangan college grad pa rin. So parang naging nonsense yung pag-ano nito. Kailangan Oo pa nga, rin. no? Oo. Parang double work. Tapos, or baka pwede yung mga senior high, junior high. Parang, ito yung trial and error phase. Hindi ko nagustuhan yung STEM Iba ako ng course sa college. Actually, may mga ganyan. Yung kapatid ko, nag-STEM siya. Kasi yun yung gusto ng tatay namin. Tapos, yun pala, gusto niya mag-tourism, which is a Humes na related na course. Eh di, ganun, nag-tourism pa rin siya. Pero yung minor, hindi na-apektuhan yung mga minor niya. Hindi na siya kailangan mag-retake ng mga Hindi na, kasi kaya wala lang talaga yun. Parang, kailangan mo lang talaga ilagay yung sarili mo sa kahon kung saan ka ba talaga. Oo. Para, for the time being lang yun. Hindi mo kailangan seryosohin kasi pag, parang feeling ko yung senior high parang kasi kung iisipin mo pare ilang taon tayo nag-start ng college 16 ako si 15 parang, ako eh. parang bata pa nun, di ba? Kaya Bata okay na nga rin. nun eh. Oo. Pare, pinapapili ka kung anong gagawin mong career. Sa buong buhay mo Doon at sa age 16. Putang na yan. Puta yung course ko nga dati, SPED. Hanggang ngayon, di ko alam kung bakit ko tinake yun eh. Ano? SPED. Edo? Hindi ba kayo meron NKAI, National Meron. Career. Bakit wala akong pakita doon? Gagi nang opya lang ako. Astig na mga opya nun eh. Kasi shadean lang. Isang ganun mo lang, makikita mo yung pattern. Puta, letter S. Pero nga, mas kasi siya parang yun dapat yung hindi kinokopyahan na exam. Ha? Yung NKAI, ang hindi kinokopyahan. Kasi hindi naman siya graded. Tinitingnan nun kung saan ka talaga. Kasi ganun ako kabobo pare. I cheated my way through high school tsaka college. So hindi naman ma-apektuhan nun ng grade mo. Tama yung girlfriend ako, siya gumagawa ng mga ko dati. Assignment. At yung girlfriend ko ngayon kasi, talaga siya, studios talaga. Tapos natatawa siya tuwing nagkukwento ako ng mga ginagawa ko nung college po. Tapos sabi niya, Puro kakating ako nun. katangahan. Sabi ko sa kanya, at tinuturo ko sa kanya kung paano mag-cutting ng decisive. Decisive ng tawag dito. Paano paano ka makakapag-cutting ng matino? Kasi paano ka makakapag-cutting na hindi ka nadadrop? Yun yung tinuturo ko sa kanya. Alamin mo muna kung ilan yung absent na pwede. Tapos tipirin mo hanggang... Si Alice Studios din yun. Studios Elementary, high school, college. Tapos sinasabi niya sa akin, sana hindi na lang. Kasi pag nagkikwento rin ako, parang ang saya-saya daw ng high school ko. Samantalang siya palagi siya nag-aaral. Ano niya sa akin, yung reaction niya. May kasi 'di ba, yung kapag wala kang ginawang stupid nung kabataan mo. Kasi yung nag-inuman kami, 3 kami, kuya kong 2. Tas ang puro kwento nila, yung mga ginagawa nila ng high school, college, yung mga kalokohan, ganun. Ako wala akong ma-share masyado. Kasi hindi ako ganun Studios kaloko. ka rin wala, no? Hindi naman studies, pero basta, Sabi mo na. sige na nga. Studios ako. Studies ako eh. Pero yun, din ako, school bahay, ganun. Sila. Tapos, okay naman kasi may School kasabihan bahay, na, may kasabihan na, kung wala kang ginawang stupid nung kabataan mo, wala kang malulok back na memory na masaya pagtanda mo. Oo. Di ba? Pero medyo kinagat din ako ng sapet eh. Talaga? Na hindi pa ikinig ng college. Kasi parang nung nagtatrabaho na ako, parang, yung mga na-retain ko na knowledge parang hindi enough. Talaga? Sa industry nyo? Oo. Kasi ako dumiretso na akong BPO pagka-graduate. Hindi Napag-aaralan naman, di ba? Yun. Parang nag-learning on the job. yun din yung, True yun experience. yung stance ko dyan eh. Pag kunwari nagpapa-interview ako,
sinasabi ko yung totoo, pero based on my experience, lahat natututunan. Pag sa yun yung palagi ko sinasabi. So, si Ayun, Rowena. kasi kaya hindi ako tinatanggap. Tangin mo, wala ka palang alam eh. Hanap ka. Based on my experience, di kami tumatanggap ng ganyan. Kasi asking mo, ang laki. Ano ba namin kukunin? Tuturuan ka pa namin. Ano pang minimum to? So, si Rowena. Ako yung guess, ako nagbabalik kay Rowena. Wala mo na yun, pare. Okay ka na, pare. Any last words kay Rowena, baliw yan, gagawin. Wala mo. Hindi, pagka umabot na sa point Ituloy mo na na... kayo, sabi mo, mamatay na siya. Hindi, pag umabot sa point na tinakot ka na magpapakamatay siya, dumuhiwala yan. Pumunta ka sa Shopee, tapos umorder ka ng lubid. Ito, final gift. Ayun, pare, wala na ba kayo sasabihin? Again, ito ang Norem Podcast. Saan hindi naman kami madamot sa mga walang kwentang payo. Kaya kung alaws kayo, Norem kami. Yun na.